kinabuhayan na unang sasalubong sa ating pagpunta dito. Ito ay di kalayuan sa eskulang elementarya ng kinabuhayan. Makikita niyo po na nandito sa likuran ko ay ang Barangay Kinabuhayan Elementary School na hindi po kalayuan dito sa ating ARCO. Ito pong school na ito is ginawa noong December 10, 2003 at nag-iisang eskwelahan dito sa Barangay Kinabuhayan. Kung makikita niyo po ay mapuno at malilom dito sa Barangay Kinabuhayan. Kaya po talagang malamig at presko ang klima dito. Dahil po sa katahimikan, ang maririnig lang po natin dito ay mga huni ng ibon at mga sasakyan. Makikita nyo rin po na dito po sa Barangay Kinabuhayan ay may checkpoint inspection kung saan po ay hinaharang nila ang mga may dalang hayop upang i-inspection kung ang dala po nilang hayop ay may simptomas o sakit ng kumakalat ngayong African Swine Fever. Kilala ang Barangay Kinabuhayan dahil sa mga misteryo at hiwaga na pumapalo dito. Isa ito sa mga banal na lugar dito sa bayan ng Dolores. Ang Barangay Kinabuhayan ay matatagpuan sa taas ng bahagi ng Barangay Santa Lucia. Kaya't matarik at maraming paliko-liko ang madadaanan dito. Ang Barangay Kinabuhayan ay isa sa pinakamapayapang lugar dito sa bayan ng Dolores dahil sa likas na yaman nitong Taglay. Ang Bangko Kahoy Valley ay isang sitio dito sa Barangay Kinabuhayan na dinadayo siya ng maraming mga tao para gumala at maranasan ng horseback riding or yung camping or maging area tour man lang or yung mismong pagpipicture-picture lang at matikman ang kanilang mga local products na masarap talaga at ninanais ng maraming tao dahil nga local and fresh yung fruit na ginagamit nila, so no preservatives and other chemicals na hinahalo katulad na unlike ng mga nabibili natin sa mga groceries na nahaluan na ng iba't ibang chemical at preservatives. Ito ang ilang mga makikita sa Bangko Kahoy Valley na kung saan ay makikita nyo dito ang mga magandang tanawin na sinasadya ng mga taong puntahan. At makikita din dito ang mga naninirahang hayop dito tulad ng pagong, ibon, kabayo at iba pa na nagbibigay ng kagandahan sa lugar na ito. Ito ang Barangay Hall ng Kinabuhayan na kung saan namamalagi ang kapitan at dito namin siya in-interview. Wala pang isang taon. Palagi lang yung mura. November madami na nagtutuwa na ako ng mga bus, yung repair ng mga ngayon, saka yung ngayon sector nga ng mga ngayon, tapos yun sa MRF, yung proyekto sa may mga pinapatuloy-tuloy pa rin po yung mga paggawa. Ano po yung mga ipapatubang ng bako? Madami. Mga proyekto gusto kong tambang kahoy, ipagpagawa ng parking dito, yung nasa tamang para Ano po ang mga suluyan nila makaharap ng gabi nila? dito naman din yung masyadong marami suluran yun. Yun lang sa pag may masamang panahon, yun lang na may minsan yung gawa sa dahil sa ginawang tulay ng harang na mapaw. Ang krimen naman wala naman dito mga krimen na nangyayari. Mga ano na po bang unahan po kasaysayan po ng barangay ko? Barangay ko ng bayan ko. Ang barangay Kinabuhayan nagtag noong 1965. Magbali ngayon ang Kinabuhayan. Next year ay magiging 60, magkakaroon ng 60 years magsi 60 years ng barangay ng Salamat po. okay na?
Matapos namin interviewin ang kapitan ng barangay ay sumunod namin pinuntahan ang sekretarya upang makakuha ng iba pang impormasyon. Ano pong pangalan niyo po? Sari Dilihente po. Kayo po yung sekretary ng Yes po. Ilang taon na po kayo? 32? Gaano po kaya kalaki po yung estimation po ng barangay Kinabuhay? 975 has. Gaano po karami or ilan po yung mga taong naninirahan po dito? As of 2022 po ay 1,286. Ano po, paano niyo po napapamunuan yung ganong karaming tao po? Katuwang din po ng sangguniang barangay, kami po ay nagkakaisa kung ano man yung napagkasunduan namin, eh di yun po yung pinapatupad namin para po yung mapalakad namin ng maayos. May ano po ba? May mga nangyayari po ba ditong krimen or anything po? Wala naman po. Paano niyo po napapanatili po or napapanatili po yung kaayusan and katahimikan po ng barangay? Dito po may barangay tanod. Sa barangay tanod po namin ay 24/7 na duty araw at gabi. Shifting naman po yun. May anak po ba kayong nag-aaral po sa Santa Lucia? Meron na po. Ilan po? Isa lang po. Gaano po kahirap po sa inyo na magpaaral ng estudyante po na medyo may kalayuan po yung school? Kumbaga, first time ko pa lang din naman kasi nagkaroon ng estudyante sa Santa Lucia. Hindi ko pa po siya masabi na mahirap. Pero one time naka-attend ako ng meeting. Ang mahirap po kasi ay sasakyan. Minsan po kasi ay hapon na siya nakaka-uwi kasi nga po ay wala siyang regular na service. Ano po, bakit po kaya wala pong high school or high school dito sa Barangay Kinabuhay? Siguro po kasi ay hindi rin siya masyadong maraming populasyon o mag-aaral ng kinabuhayan. Kaya hindi po rin siguro magkaroon dito ng high school. Magkano po yung budget nyo po for 1 year po? More or less 3M. Kasama po doon yung sa fund ng SK. Magkahiwalay po ba ang barangay ng Bangko Kahoy at dito po? Same lang po yung sitio lang yun. Kasama din po siya ng kinabuhayan. Siya lang po ay sitio. Ang kinabuhayan po kasi ay binubuo ng 5 sitio at 5 purok at 1 sitio. Sitio Bangko Kahoy po. Sige. Pwede po meron po ba dito na yung matagal na po or yung medyo may katandaan na pong pwede pong tanungin para po sa mga mysteries dito po? Yun. Punta po kayo kay... Wait lang ha. Hindi ko kasi sure kung si Lola Crising. Lola Crising, oo. Hindi ko sure kung may interview niya yun ha. Si Illustrissimo pala. Crescencia na Illustrissimo. Saan po kaya siya natin? Sa kabilang kalsada, be. Din kasi yung mga alam ko na talagang na nila yung kasaysayan nitong barangay. Ano ba to? Alam niyo yung court Opo. sa likod nun. May bahay doon na may tanim na mga halaman. Common yung halaman. Basta itanong nyo na lang doon sa kabilang kalsada. Sa likod ng court. Lola Kising po. Opo. Thank you po. Okay po. Yun lang po. Thank you po. Okay. Matapos naming interviewin ang barangay sekretary, ay nagpunta kami sa malapit na ilog na kung saan mayroong mga nagtitinda ng mga iba't ibang uri ng produkto at nakapag-interview kami ng isang tinderang naninirahan dito. Maaari po bang malaman ng inyong pangalan po? Ako si Abilina Ilustro, Ilang taon na po kayo? 41. Ilang taon na po kayo nagtitinda po? Oh, matagal na, mga siguro 35 years. Ay, hindi. 35 years, 5 taon pa lang. Mga 20 years. Ano po yung best or recommended product nyo po dito na pwedeng bilhin? Yeah, mga items ang mga kalimitang binibili sa amin, mga pangontra. Tsaka ito, mga t-shirt. na souvenir. Mga handmade po ba to? Ito, kami ang gumagawa, kami nagpiprint ng mga Yung mga t-shirt. bracelets po? Hindi, binibili rin lang Ano po, saan po ba mga gawa yung halimbawa po yung mga bracelet po? sa Santa Lucia. Yung iba, sa kaya po namin binibili.
Yung mga bracelet po or yung ano po, may mga purpose po ba to? Like po na pampaswerte, gano'n? Ano po yung common purpose po nito? Yung mga sa negosyo, kalimitan niya ng mga binibili. Yung Rosa Mystica, tsaka yung 10 elements, yun ang mabibenta ngayon sa aming bracelet. Santa Lucia yung mga nagkagaling. Nakuhanan din namin ng video ang mga taong bumibili ng mga produkto ni Ma'am Avelina. Kami ay dumiretso naman sa ilog na kung saan ito ang dinadayo ng mga taong taga-ibang lugar at lalong-lalo na sa mga karatigbayan nito. Ito ang ipinagmamalaking ilog ng Barangay Kinabuhayan. Kung makikita niyo po, tayo po ay nasa bukal na marami pong nakatirik na kamuluan. Ito daw po ang sinasabi na pinagpaliguan po ng bata na walang bakit. Tapos po pagkatapos daw po paliguan, ay bigla ito na po. Kung makikita niyo rin po, ay marami pong barya ang nandito. Kung saan po, ay sila'y nagkukulog ng mga barya upang uminom po. At dito po, kapag daw po nahulog or sumut yung barya dun po sa tapak ng paa, is matutupad daw po yung kahilingan. Dito naman po is nag-aalay sila ng dasal or panalangin para po sa kanilang kamag-anak or kung sino man po ang magtutulog. Then, napapagaling din po nito yung mga kalamdaman. Ito ang ilog ng kinabuhayan, kung saan madalas dumayo ang mga tao tuwing Holy Week. Pananiniwala ang nakagagamot ang tubig na nanggagaling dito sa tubo, kaya naman maraming sumasahod dito. Bukod pa rito ay banal na lugar din ng ilog at malinis at presko ang tubig kaya naman masarap paliguan. Mabato ang ilog na ito, kaya naman dapat mag-ingat at dahan-dahan lamang sa paglalakad dahil maaaring mauntog o tumama sa bato ang ulo kapag hindi nagdahan-dahan at nadulas. Maraming puno ang pumapaligid dito sa ilog na ito at dahil hindi masyadong maingay ang mga tao, tanging mga huni ng ibon at daloy lamang ng tubig ang maaaring madinig dito. At sa aming paglalakad ay may nakita kaming batang naglalako at in-interview din namin siya para malaman ang kanyang ilang estado ng pamumuhay. Pangalan mo? Maren po. Jan Maren Kiribam. Ilang taong ka na? 14 po. Ilang taong ka nang naglalako or nagtatrabaho? Ano po, simula 2020 po. 2020. Ano yan? Sariling gawa mo ba yung binibenta mo? Kasama ko po yung pinsan kong gumagawa nito. Mahin sa high school ka ba napasok? Opo. Paano mo nagagawang makapasok sa high school gano'n na malayo yung ano nyo, yung barangay nyo sa high school na pinapasokan nyo sa... Kaya po ako naggaganto para po mayroon pong pamasahe pagpunta po dun sa school po. Saan school ka napasok? Santa Lucia National High School po. Anong oras ka gumigising para makapasok sa eskwela? Minsan po 4 kasi po kami din po yung nag-iintindi po ng sarili namin. Anong oras ka bumababa para makapasok sa eskwela ka? Minsan po dumadating na po ako doon ng 6. Yun lang mo dito. Given na high school ka, tas working student. Yung pong mga pambubuli po, ganun po. Yung Mga pambubuli po sa akin. bakit ka nila binubuli? Dahil po, ganito po, nagtitinda ako, ganun po. Anong ginagawa mo para dun sa mga bully? Paano mo sila hinaharap? Hindi ko po sila pinapansin kasi go lang po ako ng go sa aking paghanap buhay po. Anong masasabi mo para sa mga estudyanteng katulad mo na working at malayo yung pinapasukan? Tuloy lang po ng tuloy sa hakbang ng buhay po kahit po gaano kahirap. Kaya pong malagpasan. Salamat! Batang nakita namin na nagtitinda na aming in-interview ay binigyan namin siya ng kanyang paninda upang makatulong na din sa kanya at madali niyang mapaubos ang kanyang nilalako na turon at lumpia.
Nag-interview din kami ng isang mamamayan ng Kinabuhayan na isang kasapi ng 3 persona, solo Diyos, na matagal nang naninirahan dito. Ano po ang pangalan niyo po? Ako si Ginang Priscilla Panganiban Saan school po kayo nagtuturo po? sa Santa Lucia National High School. Ano pong grade po ang tinuturuan niyo po? Grade 8 at grade 9. Ilang taon na po kayo nagtuturo po? 15. 16 pala. Gaano po kahirap po ang mag-commute po papunta sa school po? Hindi ako nahihirapan kasi may mga sasakyan naman. Tapos ako ay nature ko talaga ang maglakad kung minsan maglalakad kami from, halimbawa, nung una-una, nung mahirap ang sasakyan, naglalakad lang kami from Parang, tapos papunta dito. Tapos nung nagkaroon na ng maraming tricycle, ayun, meron naman kami nasasakyan. Tapos, dahil nga ako ay taga dito, madaming nagpapasakay. Mga motor, mga kahit sinong sasakyan, o mga halimbawa may mga bababa, yun. Kaya hindi mahirap. Ang nagiging problema ko lang, anak, ay yung pagpa-uwi na ako. Kasi ay, especially ngayon, na 3:30 tayo lumalabas, yung junior high. So, nakalis na lahat ng students, wala na akong makakasabay sa tricycle. Wala nang tricycle na na akyat agad. Pero ang hihintayin ko na lang yung mga nag-opisina sa Yakap na 5 o'clock pa naman ang kabisa. So yun ang nagiging challenge lang. Pero kung nandito naman ang aking anak o kaya yung aking mister, eh susunod naman nila. Kabilang po ba kayo sa tatlong persona po? Ako ay ipinanganak na talagang kasama sa samahan ng 3 persona. Pwede po kayong tanungin, ano po yung mga activities niyo po? Madaming activities pagdating sa samahan ng 3 persona solidos dahil ako ay isang tagapamathala. Ibig sabihin nun ay ako yung nagtuturo sa mga bata. Ganun din sa matatanda ng doktrina ng aming samahan. So kung ang equivalent niya siguro sa Catholic ay yung mga katikistan. Yun. Tapos ay yun. Task namin, madami kami. Lahat ng branches ng samahan ng 3 persona solo Diyos, may mga ganun na official. Mayroong mga ganun yung trabaho wherein kailangan namin ituro sa lahat ng miyembro ng samahan ng 3 persona solo Diyos yung mga doktrina at dapat na sinusunod na mga batas ng isang kasapi. So, kung halimbawa, hindi nasusunod yung batas na yon, hindi naman para sila itiwala. Paalaala lang yan. Tapos, una yon. Pangalawa, kailangan naming hindi umabsent ng simba pag 7, 17, 27. Dahil yung 7, 17, 27 ay mga kaganapan ng mga ginawa at mga propesiya pa rin ng Panginoon. Kaya kami ay dapat pag 7, 17, 27 from 9 a.m. to 9 p.m. nasa simbahan kami, di kami umalis. Lahat ng pamunuan ng samahan ng 3 persona solo Diyos dapat ganun, nandun kami. Ang activity doon ay sa umaga mag-flag racing, babati doon sa watawat ng samahan ng 3 persona solo Diyos. Tapos meron kaming tinatawag na pag-aaral. So yung pag-aaral na yon, may module na sinusunod, tapos ay ang aaralan ay yung mga pamunuan. Ayun din, kasama din namin yung lahat ng nagtataguyod ng pangkabuhayan. Ang pangkabuhayan kung sinasabi, yung yakap at halik. Lahat ng nagtatrabaho sa yakap at halik kailangang mag-undergo doon sa seminar na yon. Dahil yung seminar na yun ay mga doktrina at kultura ng Diyos na dapat malaman ng isang miyembro ng samahan. Ilang taon na po kayo nagpapangalan po sa... Yun. Ako ay 15 years old pa lang, ay ako ay nanunungkulan na sa samahan. Ngayon ako ay 55 na. So, nung una hindi pa ako tagapamathala. Umpisa ako sa sekretary ng kabataan. Tapos, hanggang sa parang 25 years ako naging sekretary ng kabataan. Tapos,
meron kami tinatawag na taga-masid, which is, ang TAS naman noon, hindi lang pang dito sa chapter ng Kinabuhayan. Ang chapter na, ang buong samahan, buong Pilipinas na may samahan ng 3 personas o yun na yung pamamahalaan mo. O yun na yung imo-monitor mo. So, ayun, mula 15 years old until now, ay ako'y nanunungkulan. So, iba-iba nga lang yung panunungkulan. Halimbawa ay, kasi pagkakabataan ka, 15 to 37, kapag 37 years old ka na, tatanggalin ka na sa kabataan, ikaw na ay nasa katandaan. So, yung samahan ng mga katandaan, yun naman ang pamumunuan. Ano sa lahat po ba ng taga-barangay Kinabuhayan po ay 3%? Hindi, mga 50% na lang. Dati. Pero dahil sa dumami na ng dumami ang tao, nagkaasawa ng mga kung taga-taga sa atin. So, hindi na. Pero dati talaga, siguro nung ako'y mga elementary hanggang high school, pag nag 6 p.m., wala kang maririnig na bahay na hindi nagdadasal. Wala anak, nandun ka pa lang sa Ilaya, wala kang makikitang tao na nasa kalsada kasi lahat ay nagdadasal. 6 o'clock prayer. Pero ngayon, minsan na may nagdadasal, pero may nagtatakbuhan. Kasi nga, siguro pag ano na din ang pandami ng tao na hindi naman talaga legit, kumbaga, na kasama sa samahan, kaya kahit naman i-impose mo na, ay kailangan po magpe-pray ng ganito. Eh dahil hindi naman talaga sila kasali, or kung kasali man eh hindi sila aktibo. So, ang mga hindi aktibo at malayang mananampalataya, hindi sila required, or kumbaga anak, it is their parang choice kung kanilang susundin o hindi. Basta kami, paalala lang, lagi na kailangan kong kasal, kailangan kong ganito ang gawin, pero kung choice nila na hindi nila gawin, dahil sila ay nasa malayang mananampalataya at hindi aktibo, okay lang sa kanila yon. Pero once na ikay aktibo, kasi nagkakaroon ng census parang pipirma ka doon, nakalagay doon yung mga task na dapat mo sundin. Kapag ikaw ay pumirma doon at hindi mo naman ginagawa, yun, pupuntahan ka ng pamunuan. Bakit mo nilabag ang ganito? Salamat po. Yun lang. Thank you po. Tulong ng dokumentaryong ito, aming natuklasan na anumang misteryo, hiwaga, kwento-kwento, at paniniwala meron ng mga tao sa nasabing barangay, iisa lamang ang aming paniniwalaan. Isa itong mapayapa at lunti ang barangay na puno ng ngiti at pag-asa. At sa tulong ng maayos na pamumuno at pakikiisa ng konting mga mamamayan, iba't iba man ang pinanggalingan, relihiyon at pinaniniwalaan, ay nagaganawa nilang mapanatili ang kapayapaan, kalinisan at kasiyahan, maging misteryo at hiwaga ng barangay Kinabuhayan.